Kung tayo ay makatira na sa bahay ng Panginoon, na sabi din ni David na yun yung kanyang ninais, na ang kanyang hiningi, hanapin niya, gusto niyang tumira sa bahay ng Panginoon upang magmasid siya sa templo ng Panginoon at makasama na niya ang Panginoon. Kaya sabi ni Ate mo, Joy, Panginoon na tayo, may buhay na walang hanggan tayo. Di ba, Joy, ano? Kasi kasama na natin ang Panginoon. Sabi naman ni Alisa, hindi na tayo magugutom. Tama. Ano? At ang katawan nating ito, mga anak, mga kapatid, babaguhin na ito. Ang katawan nating ito, mamamatay. No? Pupunta sa alabok, magbabalik kasi sa alabok. Bibihisan tayo ng Panginoon ng spiritual body. Na hindi na, wala ng kamatayan, hindi na maagnas, hindi na, yun ay eternal, para sa eternal life na yon. Wala na. Subukin mo nga, Joy, na i-explain ang walang hanggan. Paano mo may explain ang walang hanggan? Yung po, yung hindi mamamatay ganun. Yun na nga, paano mo i-explain ang walang hanggan? O kahit gumamit ka ng illustration. Kwan po, yung walang hanggan po kwan. Walang katapusan ganun po. Tapos, Oo, ano? ano yung, hindi po matatapos. Oo, ang ganda, no? Ang plano ng Panginoon. Wala nang katapusan. No? Mga pagkalipas ng 1,000 taon, Alessa, magtatapos na yung walang hanggan? Hindi po. Ay di pa. Paano kung 1,000,000 taon na ang lumipas? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Ang ganda pala, no? Ibig ko sabihin, kung tayo ay magkakamit na ng buhay na walang hanggan, kahit 10,000 taon na buhay pa rin tayo. Ang ganda pala, ano? So, yun ay gusto nyong makamtan. Opo. Kailangan, mga anak, ano, mga kapatid, maging matapat lang tayo sa Panginoon. Kasi ang gusto ng ating Panginoong Diyos, maging matapat tayo sa Kanya. No? At tapat siya sa atin talaga. Tapat na tapat ang ating Panginoon sa atin. Mahal na mahal niya tayo. Awang-awa siya sa atin kasi nga tulad nito, ano, marami tayong problema. Siguro nadinig nyo yung mga pinag-uusapan natin ni Mama nyo. Natita nyo, ano, na may mga problema kasi mayroong demonyo na nanggugulo dito sa sanlibutan. No? Yun na nga, kapag ang si Satan ay napagsamantalahan niya yung isang tao, minsan nawawala yung katinuan ng isang tao, no? Minsan nagsasalita siya nang hindi niya nalalaman. Yun yung sinasabi nila na kung minsan nababaliw siya. Yun yung mga ayaw ng Panginoon. Minsan nga ang mga tao dito dahil sa kahirapan, walang makain kung minsan. Maraming mga kabataan na gustong mag-aral, hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. Nakikita lahat ng Panginoon yan, kaya naaawa siya sa atin. Kaya ang panawagan lamang niya, ano, magtapat tayo sa Kanya hanggang sa lahat ng kaarawan natin. No? At ipinapaghanda niya tayo ng mga bagay na kagilagilalas. Tingnan niyo kung ano ang inihanda niya sa atin, ha? Parang, kunwari, Joy, kung ikaw ay tumanggap ng buhay na walang hanggan, ano ang maiisip mo na ibibigay sa'yo ng Panginoon? Ipamamana niya sa'yo. No? At tulad din sa'yo, Alessa, ano kaya? Magsabi lang kayo kung halimbawa, ano lang, ano? Gusto mo ang apple, yun yung sabihin mo kung apple ang gusto mo, ano? Ano kaya ang masabi mo? Kwan po kapag nandun ka na po kwan. Yung parang yung gusto mo po ano, meron na tapos ano. Yung hindi ka na po problema sa kung may sakit ka, ganun po. Kasi andun po siya tapos kwan. Yung hindi ka na po mangangamba. Oo, tama, no? Ngayon, buklatin natin, ano? Para makita nyo, 1 Corinthians. Yung unang Korinto, Joy. 1 Corinthians. Sige pa, ano na yan? Doon pa, anak, doon pa. Kita. 1 Corinthians, punta tayo sa ano yan? Ano ang babasa? Datapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi
nakita ng mata at ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisilbing sa Kanya. Okay, ulitin mo nga dyan, Joy. Datapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangangasiibig sa Kanya. Wow, dito pala, Joy, hindi pala nakita. Yung mga bagay na inihanda pala ng Panginoon, hindi pa pala nakita ng mata. Alesya, hindi pa rin nadinig ng tenga. At hindi pa pumasok sa puso ng tao, yung mga bagay na inihanda ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ano kaya yung mga yon? May masabi ka? Wala pa kasi hindi pa nakita. Hindi pa rin pumasok sa puso ng tao. Hindi pa rin nadinig. Ibig sabihin, napakalaking sorpresa ang inihanda ng ating Panginoong Diyos sa mga umiibig sa Kanya, sa maliligtas. Bukod sa sinabi niya na may langit na bayan tayong daratnan uuwian, parang ganito. Ano kaya ang nasa langit, Joy? Alessia? Ano po yun? Ano ang nasa langit kaya? Oh, wala man tayong masasabi kasi wala pa niya siyang sinabi. May langit nga tayo, may kaharian ng langit na sinasabi ng Panginoon na doon niya tayo iuwi. Ngunit bukod doon, wala na tayong masabi. Ano kaya ang nasa langit? No, o alam natin, nandun yung mga angel. Nandun si Jesus Christ. May kaharian tapos may gate. O yan, nandun yung, Mga gold. o yun, yung Holy City, siyudad ng Jerusalem, yun sinabi na niya, nandun, na yung kalsada, mga gold, pure gold. Yung mga pintuan, purong perlas. At yung dingding niya, 12 kinds of precious stones. Pero bukod doon, wala na siyang sinabi na ang malaking tanong, ang isa pang tanong. Sinabi niya na may bahay na tayo doon, inihanda ng Panginoong Hesus. Ang tanong, Joy, sino kaya ang kasama natin sa bahay na ibibigay sa atin ng Panginoon? Yung kasama po natin, syempre po yung mga kasama nating nanalig sa Diyos, yung maniniwala sa Diyos po. Okay, Syempre po, kapag yung pamilya mo po nanalig din, kasama mo po. Yun yung the best, Joy. Kaya nga dito pumapasok yung wala sanang maiiwan sa pamilya. Kasi, ganito, ilang kayong magkakapatid? 10? 9. No? Ngayon, paano kaya? Example lang, pagdating nyo sa langit, nandun si papa nyo, nandun si mama nyo, nandun kayong dalawa. Paano kaya kung ilan sa mga kapatid nyo wala doon? Ano kaya? Hindi kaya kayo malulungkot? Malulungkot po. Ayun, kaya nga dito sinasabi ng Panginoon na ang pag-ibig ng Panginoon, sabihin natin sa mga mahal natin. No? Sa mga kuya natin, mga ate, mga ading natin, sa lahat ng mga kaibigan natin, tulad ng inyong mga best friends. Gusto ba nyo o ayaw nyo makasama ang inyong mga best friends sa langit? Gusto. Kasi kung paano kayo masaya dito ng inyong mga friends, gusto ng Panginoon na lalong mas masaya ang mga tao doon sa langit. Kaya nga dito, pumapasok dito yung pagkakaisa ng pamilya. Pero hindi naman sabay-sabay dahil may nahuhuli. May nahuhuli tulad ni Tita Gina Sa ngayon, si Uncle nyo Loreto, hindi pa nakakaunawa, hindi pa siya tumatanggap. Pero hindi natin alam, baka pagdating, bago niya ibalik yung kanyang buhay, anong mali natin? Baka, Panginoon, narito na ako, patawarin mo ako, mga nagawa ko. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Ang ipanalangin natin, sana lahat yung mga minamahal natin sa buhay, naroon lahat, upang tayong lahat magsaya doon ng higit kaysa kasayahan natin dito
sa lupa. So sana naunawaan nyo mga anak, pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos, kaya maging matapat kayo sa pagsamba sa Panginoon, ha? Okay.